Yes, good morning. Morning. Yes. Ato balita 2 na to, part 2. Araw po ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre taong 2009. Ako si Daniel Razon. Ako si Aida Gonzalez. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita, isang bangkay ng sanggol na halos kapapanganak pa lamang ang walang pusong iniwan sa harap ng simbahan sa Bataan. May hataw na balita si Benedict Galazan, exclusive. Isang sanggol na naman ang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Alas 10 ng umaga kahapon nang makita ni Mang Froilan ang bangkay ng halos kapapanganak pa lamang na sanggol na nakabalot sa isang kumot sa San Jose Cathedral sa Balanga, Bataan. Sa 4 na beses na siyang nakakakita ng inaabandon ng sanggol simula nang siya'y mamalagi sa katedral, ito daw ang pinakagrabe. Siguro kung hindi nila kayang buhayin yung anak nila, wag naman ganun. Siguro mas mainam ibigay sa DSWD o ipaampon. May karapatan mabuhay yung bata, hindi dapat sapitin ng bata yung ganun. Kasi nakakaawa talaga. Kahit siguro Diyos, mahirap patawarin. Agad naman nilang inireport sa mga kinauukulan ng pangyayari at kaagad naman inayos ang sanggol para mailibing ito ng maayos. Sa panig naman ng mga otoridad, nakakabahala ito dahil ito na ang ikalawang insidente ngayong taon. Tutuntunin nila kung sino ang responsable sa pag-iwan ng sanggol. Isa din sa kanilang tinitignang anggulo kung sinadya bang patayin ng bata bago ito iwanang walang buhay. Dahilan ng pagkamatay ng bata, mabigat yung kaso niya dahil sa RPC nga natin yung infanticide or kung sino mang ibang personality ang may kagagawan, violation yan ng Republic Act 7610 dahil bata yung biktima. Nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa mga hospital at klinik. Baka makatulong ito sa pag-usad ng investigasyon. Nakatutok ngayon ng Balanga PNP sa ina ng sanggol bilang pinakapangunahing sospek sa karumaldumal na krimen. Benedict Galazan para sa Hataw Balita ng UNCV News Worldwide.